Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng mga exciting na eksena sa pinaka-latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala i-like niyong videong to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin na natin ang cover story kung saan makikita na natin kung ano bang pinagkakaguluhan ni Nahuso at ang kanyang mga tauhan sa loob ng kanilang secret hideout sa rehiyon ng Udon sa Wano. Makikita na nga natin dito fam, nakaharap ngayon ni Husu ang dalawang misteryosong individual na nakagapos at kasalukuyang nakasubasob sa lupa. Sinabi dito na mga rebelde raw sa grupo ni Husu ang dalawang individual na to at bagaman nga nakukubli pa sila sa anino ay kitang-kita pa rin naman na sina Ulti at Page 1 ang mga ito. Gamit naman ang ninakaw niyang espada ay aktong ihiwain na ni Husu ang dalawa bilang kaparusahan sa pagre-rebelde ng mga ito sa kanya. Hindi na nga nakakapagtaka fam na nagawang mahuli ni Husu ang magkapatid na to. Dahil bukod sa halos doble na ng kanilang edad si Husu, ay mas bihasa ito sa pakikipaglaban dahil dati na ngang nagsisilbi si Husu bilang isa sa pinakamahusay na assassin ng world government sa CP9. Katunayan yan fam, may tinawag pa ni Husu na mga batang uhugin sina Peichon at Ulti sa eksenang to sa Wano Arc dahil nga nasa 20 at 22 anyos pa lang ang magkapatid, samantalang si Husu naman ay halos 40 taong gulang na. Kaya naman normal lang talaga na maging mas malakas si Husu kesa sa kanila dahil lamang ng 2 dekada ang kanyang eksperyensya sa pakikipaglaban. Ang tanong lang natin ngayon fam ay bakit kaya sina Page 1 at Ulti lang ang nahuli ni Husu? At maliban nga kay Diaz Drake na nakabalik na sa Marines, ay nasa na kaya ang iba pang mga miyembro ng Tobiropo katulad ni Sasaki at Black Maria? At papayag kaya sila na mapasailalim ng pamumuno ni Husu ngayong wala ng kanilang dating kapitan na si Kaido? Pagkatapos naman yan fam ay dumiretso na tayo sa mga makukulit na tagpo sa mismong chapter. Dito ay nagpapatuloy ang paghahanap ng grupo ni na Luffy sa susi ng kadena ni Prince Loki. At mula nga sa labas ng Orest Castle ay maririnig natin ang tinig ni Zoro na sinasabing sa sobrang laki raw ng kastilyo ay baka hindi pa rin nila makita ang susi kahit naabutin pa sila doon ng paglubog ng araw. Sumagot naman si Rodo at sinabing kahit nga raw ang mga Guardiang Giants na nakausap nila ay hindi rin alam kung nasa nakatago ang susi. Sinabi ni Rodo na maaari nga raw na ang tanging nakakaalam lang ng tungkol sa pinagtataguan ng susi sa kadena ni Prince Loki ay ang mga Elder Giants katulad ni Chief Jarul. Naalala naman ni Luffy kung sino ang Elder Giant na tinutukoy ni Rodo at tinawag itong Espadang Lolo dahil nga sa nakatarak na espada sa ulo nito. Dito ay napatanong si Luffy kung sasabihin raw kaya sa kanya na Elder Jarul ang lugar na pinagtataguan ng susi kung itatanong niya ito sa kanya. Bigla namang napasigaw si Rodo at sinabing wala raw tsansa na sabihin ito ni Chief Jarul kay Luffy, lalo na't may tuturing na isang napakabigat na krimen sa Elbaf ang pinaplano nilang pagpapalaya sa Cursed Prince. Habang naglalakad naman ng grupo ay patuloy pa rin tayong makakakita ng mga nakakalat na kalansay ng mga mandirigmang giants sa iba't ibang bahagi ng Orest Castle. Mula nga ang mga ito fam sa ginawang pagwawala ni Prince Loki sa kastilyo na siyang nagresulta ng pagkamatay ng dandang mandirigmang giants, pati na rin ang pagkasawi ng hari ng Elbaf at kanya mismong ama na si King Harald. Sa sumunod na panel naman ay sinagot ni Zoro ang huling pahayag ni Rodo na sinasabing isang malaking krimen ang kanilang gagawing pagpapalaya sa Cursed Prince. Sinabi dito ni Zoro na hindi pa naman raw talaga sila nakakapagdesisyon kung tuluyan nga nilang papakawalan si Prince Loki. Sumagot naman si Luffy at sinabing masyado naman raw killjoy itong si Zoro. Sa dulo ng panel ay may bigla namang napansin si Nami sa susunod na silid na kanilang pupuntahan. Kaya naman tinawag niya ang kanyang mga kasama upang ipapansin ito sa kanila. Napatanong naman si Luffy kung ano raw ba ang nakita ni Nami. At pagkatapos ay masayang tumakbo papunta sa kinaroroonan nito. Bago nga tuluyang makapasok pa, may kagad na napalunok si Rodo dahil sa nakita nitong kulay pulang carpet
at simbolo ng mahardikang pamilya ng Elbaf na nakalagay sa bukana ng silid. Ang dalawang bagay na ito raw ay nagsasabi na ang silid na ito ay ang throne room ng Aurus Castle na siya namang kinaroonan ng trono na King Harald. Pagkapasok naman nila sa nasabing silid ay humingi kagad ng paumin si Rodo bilang pagbibigay ng galang. Subalit laking gulat nga ni Rodo nang makita niya ang sirasarang estado ng throne room. Napansin din dito ng grupo na tina raw ba hindi pa ganun katagal mula nang nangyari ang insidenteng to. Bukod pa dyan fam ay napansin din nila ang malaking butas na nasa kisame ng silid, habang si Luffy naman ay napatanong kung ano raw ba ang ibig sabihin ng simbolong ito na nasa gitna ng throne room. Sumagot naman si Rodo at tinanong si Luffy kung anong simbolo raw ba ang tinutukoy dito ni Luffy. Sa sumunod na panel ay makikita na nga natin ang grupo na nakatitig sa kung anumang simbolo na nakaguhit sa sahig sa gitnang bahagi ng throne room. Sinabi dito ni Rodo na ito raw pala ang simbolo na tinutukoy ni Luffy. Pinaliwanag naman ni Nami na isang magic circle ang simbolong to at minsan na rin daw niya itong nakita sa ilan sa mga aklat na kanyang nabasa dati. Napatanong naman si Luffy kung ano raw ba ang magic circle. Sumagot naman si Nami at sinabing may ibang mga bansa na gumagamit ng magic circle sa isang ritual upang makapagpalabas at magtawag ng mga demonyo. Takot namang napatanong si Rodo kung gumagana raw ba talaga ang mga ganong klase ng ritual. Sumagot naman si Nami at sinabing hindi niya alam kung totoo ngang gumagana to. Muli namang nagtalong si Rodo kung ano raw kayang ginagawa ng magic circle na ito sa gitna ng throne room. Dagdag pa niya ay mukhang nakakatakot raw pala talaga ang itsura ng magic circle. Habang nagaganap naman ang usapang yan fam ay makikita na natin ang malaking magic circle sa sahig na ginamit ni na Shamrock at Ganko upang makapag-teleport sa loob ng throne room. Bigla namang napaisip si Luffy at sinabing pakiramdam niya raw ay nakita na niya ang simbolong ito sa kung saan kamakailan lang. At pagkasabi nga nito ay nagulat naman ang lahat nang may bigla na lang kung ano na tumawag sa pangalan ni Luffy. Nanginginig ngang nagtanong si Rodo kung ang demonyo na raw ba ang tumawag kay Straw Hat. Naging mariin naman ang pagtutol ni Nami at sinabing imposible raw na sa demonyo nga nanggaling ang tinig na yon. Nagtanong naman ulit si Rodo at sinabing maaari raw kaya ng mga hindi matahimik na kaluluwa ang siyang sumusubok na makipag-usap sa kanila ngayon. Sa sumunod na panel naman fam ay muling nagsalita ang misteryosong tinig na tumawag kay Luffy at sinabing matagal na raw nitong gustong makita si Straw Hat. Mas lalo namang natakot si Rodo at nagsimula itong mataranta. Iniisip kasi dito ni Rodo na may demonyo na talagang lumabas mula sa magic circle, kaya naman kailangan raw nilang umalis sa sinumpang kastilyo bago pa sila masapian ng mga masasamang espiritu dito. Dahil nga sa labis-labis na pagkatakot fam ay nagsimula ng tumakbo papalayo si Rodo. Sinubukan naman siyang pigilan ni Luffy, subalit huli na ang lahat dahil napakuripas na nga ito ng pagtakbo. Bago naman tuluyang makalabas sa throne room si Rodo ay may bigla na lang lumipad na dalawang dambuhalang palakol sa gitna ng ere, papunta sa direksyon ng grupo ni na Luffy. Matatamaan na sana ng mga palakol na ito si Rodo, subalit mabuti na lang at sa huling sandali ay bahagya itong nakaiwas. Yun nga lang fam, dahil nga sa bilis ng pangyayari ay na out of balance si Rodo, dahilan upang tumilapon ng Straw Hats mula sa palad nito. Nagawa namang makatalon ni na Luffy at Zoro, habang si Nami naman ay nasa gitna ngayon ng pagkahulog at malapit nang bumagsak sa lupa. Makikita naman natin sa sumunod na eksena na nagawa palang mailigtas ni Luffy si Nami sa pamamagitan ng paghablot sa katawan nito bago pa ito tuluyang tumama sa lupa. Pagkatapos nga niyan fam ay pinaubayan na ni Luffy si Nami kay Zoro upang maprotektahan ng kanilang navigator mula sa umaatake sa kanila. Nagpasalamat naman si Nami sa kanyang mga kapwa Straw Hats, habang si Luffy naman ay sinita ang sorpresang pag-atake sa kanila ng misteryosong individual. Humingi naman ng tawad si Rodo kay Nami dahil sa pagkataranta nito kanina na siya ang nagresulta sa biglaang pagtilapon ng katawan nito. Sa dulo naman ng tagpong yan fam, ay napansin na ng grupo na nakaupo na pala sa trono ang misteryosong individual na umatake sa kanila. Hindi naman inaasahan na kakilala pala ni Rodo ang misteryosong individual na ngayon ay tinawag niyang Yasan. Dito ay tinanong siya ni Rodo
kung ano raw bang ginagawa niya sa loob ng Auror's Castle. Sumagot naman ito at sinabing may naramdaman raw siyang biglaang pagtaas ng haki na lumabas mula sa kastilyo kanina. Subalit mukhang hindi na raw pala niya naabutan kung ano man ang nagdulot ng kakaibang pangyayari na yon. Gayunpaman ay masaya pa rin naman daw siya at naabutan niya dito ang grupo ni na Luffy. Kasabay naman ng usapang yan fam ay ang opisyal na pagpapakilala sa misteryosong individual na matagal-tagal na din nating inaabangan. At katulad nga ng inaasahan ng karamihan, ay si Scopper Gaban na nga talaga ng Roger Pirates ang misteryosong individual na naghihintay sa Straw Hat sa Elbaf. Pinakilala si Gaban dito bilang si Yasan, isang dating pirata at pangkaraniwang tao na kasalukuyang naninirahan sa Elbaf. Dito fam ay muling nagsalita si Gaban at sinabing marami na daw siyang mga balita na narinig tungkol kay Straw Hat at kasama na nga raw sa mga balitang to ang pagpapabagsak ni Luffy kina Kaido at sa Beast Pirates. Dagdag pa niya ay matagal-tagal na panahon na rin daw ang nakakaraan mula nung muling napabasita siya sa Wano. Kaya naman ngayong wala na raw si Kaido ay makakabalik na ulit siya doon. Baka nagtataka pala kayo fam kung bakit kinailangan pa ni Gaban na maghintay na may tumalo muna kay Kaido bago siya bumalik sa Wano. Maaring isipin rin ng iba na baka mahina si Gaban kaya hindi man lang nito sinubukan na labanan si Kaido at ipaghiganti ang kapwa Roger Pirates niya na si Kozuki Oden. Ito naman ang sagot dyan fam. Kung mapapansin nga natin sa eksenang to pagkatapos maging hari ng mga pirata ni Roger, ay tinatanong ni Rayleigh si Oden kung kailangan raw ba nito ng kanilang tulong upang harapin ang problema ng Wano tungkol kina Kaido at Orochi. Kahit nga sina Shanks at Buggy ay inalok din ng tulong si Oden. Subalit mismong si Oden ang tumanggi sa alok na tulong ng mga kasamahan niya sa Roger Pirates. Ayon nga kay Oden, ay kinakailangan na ang Kozuki clan lang ang siyang rumesolba sa problemang kinakaharap ng Wano. Sinabi ni Oden na hindi naman raw siya pwedeng bumalik sa Wano at basta-basta na lamang ipilit sa mga mamamayan na siya na kagad ang gawing shogun pagkatapos niyang iwan ng matagal ang mga to. Dagdag pa ni Oden ay makikipagtulungan raw siya sa kanyang mga tapat na samurai upang mabuksan ang hangganan ng Wano at hintayin ng 20 taon sa inaharap. Pagkasabi nga nito ni Oden ay sinabihan naman siya ni Roger na isasagawa na nila ang kanilang plano. Sumang-ayon naman si Oden at sinabing may sasakatuparan na nila ni Roger ang planong to. Base nga sa mga tagpong yan fam, ay ginalang lang ni Scopper Gaban ang desisyon ni Oden na ang Kozuki clan lamang ang siyang haharap sa suliranin ng Wano. At sa pagrespeto nga ni Gaban sa desisyong ito ni Oden, ay binigyan daan naman niya na matupad ang plano ni na Roger. Dahil kung makikialam nga si Gaban, ay baka hindi nagkaroon ng pagkakataon si Luffy na mapatunayan na siya nga ang Joy Boy na nakatadhanang magbabagsak kay Kaido at magpalaya sa Wano. Kumbaga fam, kinailangan munang manahimik ni Gaban at ng iba pang natitirang Roger Pirates katulad ni Rayleigh at Shanks upang may sakatuparan ng plano ni Roger at Oden na siya namang natatanging paraan upang muling magising ang katauhan ni Joy Boy na eksakto namang sinasabi sa propesiya sa sagradong kasulatan ng Harley na nakatakdang muling pagbabalik ng Sun God. O diba fam? Hindi ba't nakakatuwang malaman ang pagkakatugma ng mga foreshadowing na to na matagal nang nailatag para sa atin ni Oda? Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay napatanong si Luffy kay Rodo kung sino raw bang Yasan na ito na kausap niya. Sumagot naman si Rodo at sinabing Yasan raw ang tawag sa kanya ng mga giant sa Elbaf. Pagkasabi nito ay tinanong naman ni Rodo si Luffy at sinabing hindi raw ba kilala na nila ang giant na guro sa Walrus School na si Miss Ripley. Si Yasan raw ang asawa nito. Mabilis naman naintindihan ni Luffy na si Yasan din ang siyang ama ng batang giant na si Colon na tinawag naman niya ditong isang dambuhalang maliit na bata. Natawa naman si Gaban sa tawag ni Luffy kay Colon at sinabing hindi nga raw nagkamali si Straw Hat sa tinawag nito sa kanyang anak. Masaya nga raw si Gaban na marinig na nauna na palang makilala ni na Luffy ang kanyang asawa na si Ripley at anak na si Colon. Ikinwento naman ni Gaban na masyado raw malakas ang dugo ng giant na nananalaytay sa mga ugat ni Colon dahil kahit na nung sanggol pa lang ito ay masyado na raw siyang malaki para makarga ni Gaban.
Maniniwala raw ba sina Luffy na 12 taon pa lang ang edad ni Colon, habang si Ripley naman ay 8 taong gulang na at mas matanda pa nga sa kanya. Sinabi din dito ni Gaba na mahirap nga raw ang mag-asawa sa isang giant, lalo na't siya lang naman mag-isang tumatanda. Sumang-ayon naman si Nami at sinabing hindi niya akalain na meron palang ganitong sitwasyon na katulad kina Gaba at Ripley, na isang normal na tao na nag-asawa ng isang giant. Para naman mas magkaroon tayo ng ideya sa sitwasyon ni Gaban, ay alamin natin kung gaano katagal nabubuhay ang lahi ng tao kumpara sa lahi ng mga giants. Sa kasalukuyang takbo nga ng kwento ay nasa 141 na ang edad ng nabubuhay ng pinakamatandang tao, at yun nga ay si Dr. Kureha. Samantalang ang pinakamatandang giant naman na nabubuhay ngayon ay ang kaka-introduce ng sa storya na si Elder Jarul, na mahigit 400 taong gulang na. Ibig sabihin yan may 3 beses na mas mahaba ang buhay ng mga giants kumpara sa mga tao, kaya talaga namang hindi pangkaraniwan ang kinalalagyang sitwasyon ng pamilya ni Gaban. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay bigla na lang tumalon si Gaban mula sa dambuhalang trono ni King Harald, at pagkatapos ay pumunta sa harapan ng Straw Hats upang magpaliwanag sa kanila. Sinabi dito ni Gaban na wala raw makakapigil sa pag-ibig, at kahit nga ang pagkakaroon ng iba-ibang lahi ay kayang-kayang mabasag nito. Dagdag pa ni Gaban, sa buong kasaysayan raw ay matagal nang umiiral ang magkakahalong lahi, katulad ng mga Buccaneers, Dosandadas, Longleg Longnecks at Wotans. Ang mga magkahalong lahi ngang ito ay bihira lang makita, at madalas ay nahihirapang mamuhay ng mag-isa. Subalit sa bawat panahon ay meron pa ring may mga bukasang isip. Pagkasabi nito ni Gaban ay napatanong naman si Zoro kung ano nga raw ba talaga ang totoo nitong katauhan at bakit tila dalubhasa ito sa mga ganitong klase ng paksa. Masaya namang sinagot ni Gaban ang katanungan ni Zoro at sinabing siya raw ang tagapangaral ng pag-ibig sa mundo. Bigla namang nasabi ni Luffy na ganito raw pala ang mangyayari kay Sanji kapag tumanda na ito. Sa sumunod na panel naman may tinanong ni Luffy si Gaban kung alam ba nito kung saan nila makikita ang susi sa kadena ni Prince Loki. Nabanggit pa nga sa kanya ni Luffy na pinaplano nilang pakawalan ng Accursed Prince, kaya naman kailangan nilang malaman ang pinagtataguan ng susi sa kadena nito. Kagad namang sinaway ni Rodo si Luffy at sinabing wag raw nitong banggitin ng casual sa iba ang tungkol sa kanilang pinaplano, lalo na't wala naman raw dahilan para malaman ni Gaban ng sensitibong impormasyon na yun. Pagkasabi nga nito ni Rodo ay mabilis namang binawi ni Luffy ang kanyang sinabi at nakiusap na kalimutan na lang raw ni Gaban ang kanyang narinig. Nag-alala naman si Gaban nang marinig nito ang pangalan ni Prince Loki mula kay Straw Hat. Subalit pagkatapos nito ay kagad namang napalitan ng excitement ang pag-aalala ni Gaban na sinasabing nakakatuwa naman raw malaman na may pagkapasaway pala itong si Luffy. Mukhang kinagalit naman ni Nami ang naging komento na ito ni Gaban at sinabing hindi raw nito dapat sinusuportahan ang mga kabaliwan ng kanyang kapitan at para bang kinukonsente niya pa ito sa kanyang sinabi. Sinagot naman ni Gaban ang panunuway na ginawa sa kanya ni Nami at sinabing ang mga bulong-bulungan nga raw ng mga tao ay nakatakdang kumalat sa iba. Pagkasabi nito ni Gaban ay sinimula naman niyang kausapin si Luffy at tinanong ito kung alam raw ba nito kung anong klaseng individual si Prince Loki. Tinanong din ito si Straw Hat kung ano raw ba ang kanyang gagawin kung sakaling hindi tumupad ang Accursed Prince sa kanilang usapan at magsimula itong manggulo sa Elbaf. Matapang namang sumagot si Luffy at sinabing bubugbugin niya raw si Loki hanggang sa hindi na ito makagalaw pa at pagkatapos ay sa kanya ito ulit ikakadena. Sumagot naman si Gaban at sinabing ang tangi nga lang raw nakapigil kay Prince Loki ay si Red Hair Shanks at bago nga raw nangyari yon ay wala nang ibang nakagawang makapigil sa Accursed Prince. Tinanong naman ni Gaban si Luffy kung alam raw ba nito kung anong klaseng kapangyarihan meron si Prince Loki at kung sakali man na makawala at makapag-amok ito, ay alam raw ba ni Straw Hat ang laki ng pinsala at dami ng mga inosenteng buhay na madadamay? Subalit hindi pa nga natatapos makapagsalita si Gaban, ay bigla-bigla na lang siyang tinalikuran ni Luffy at Zoro at nagpatuloy sa paghahanap ng susi. Sinabi dito ni Luffy na hindi naman raw hahanapin ng susi ang sarili nito, kaya kailangan na nilang bumalik sa paghahanap.
lalo na't mukhang matagal pa bago tumigil sa pagsasalita ang matandang to. Sinangayunan naman ni Zoro ang kanyang kapitan at sinabing sinayang nga lang raw ng matandang yon ang kanilang oras. Sinubukan naman ni Nami na pigilan ang dalawa at sinabing dapat raw nilang seryosohin ang babala ni Gaban. Wala namang nagawa si Nami at tinuloy pa rin ni Luffy at Zoro ang kanilang pag-alis. Humingi naman kagad ng tawad si Rodo sa ikinilos ng kanyang mga kasama. Subalit sa halip nga na magalit, ay napangiti pa si Gaban dahil sa bigla niyang naalala kay Luffy ang kanyang kapitan at Pirate King na si Goldie Roger. Sa flashback nga ito fam, ay sinabihan ni Roger sina Gaban at Rayleigh na pagod na raw siya sa mga babala nila sa kanya. Kaya naman dahil dito ay tinanong ni Roger ang dalawa kung naduduwag na raw ba sila sa kanilang mga kalaban. Sumagot naman si Gaban at sinabing hindi naman raw ganun ang kanilang gustong sabihin sa kanya. Muli namang nagsalita si Roger at sinabing kung gusto raw siyang pigilan ni Gaban at Rayleigh ay kailangan nila siyang labanan. Sumagot naman ulit si Gaban at sinabing sinusubukan lang naman raw nila ni Rayleigh na ipaintindi sa kanya ang mga panganib na maaaring maging resulta ng kanyang pagiging padalos-dalos at hindi pag-iisip. Pagkatapos naman ng maiksing flashback na yan fam, ay lumipat na sa kasalukuyan ng kwento kung saan tinawag ni Gaban si Rodo at sinabihan nito na itulak sa isang tabi ang trono ni King Harald. Dito nga fam, may isang napaka-interesanteng bagay na dapat nating pansinin. Kita nyo ba ang tila ba malaking kalmot sa pader sa itaas na kaliwang bahagi ng trono ni King Harald? Hindi ba't ang mga pinsalang yan fam ay resulta ng pagwawala ni Prince Loki sa kastilyo? Ibig sabihin yan ay nagmula sa atake ng Accursed Prince ang higanteng kalmot na ito. At ano pa ba ang klase ng nilalang na may kakayahang makagawa ng ganitong klaseng pinsala? Ito ang dahilan fam kung bakit malaki ang posibilidad na Mythical Zoan Inu Inu no Mi Model Fenrir ang totoong Devil Fruit na tinataglay ni Prince Loki. Dahil katulad nga ng inspirasyon ng buong Elbaf arc ay mula rin sa Norse mythology ang Fenrir. Pansinin niyo fam ang unang beses na pinakilalang Accursed Prince sa kwento. Dito ay sinabi ni Prince Loki na siya ang Sun God na magdadala sa mundo sa katapusan nito. Alam niyo ba fam na ito mismo ang ginawa ni Fenrir sa Norse mythology? Bukod nga sa pagsira nito sa mundo, ay si Fenrir din ang responsable sa pagkitil sa buhay ni Odin na hari ng Asgard, kung paanong si Prince Loki rin naman ang pumatay sa hari ng Elbaf na si King Harald. Kahit nga ang mismong itsura ni King Harald ay malaki rin ang pagkakahawig sa character design ni Odin. At katulad nga fam ng kasalukuyang kalagayan ni Prince Loki na nakakadena sa Treasure Tree Adam, ay ganito rin nga ang nangyari kay Fenrir na kinadena sa Yggdrasil na isa ring higanteng puno katulad ng Treasure Tree Adam. At kagaya nga ni Loki ay kinulong din si Fenrir upang mapigilan ang paghahasik nito ng kaguluhan sa mundo. O diba fam? Sobrang dami talaga ng direktang pagkakapareho ni na Prince Loki ng Elbaf at Fenrir ng Norse mythology. Kaya naman napakalaki talaga ng tsansa na Mythical Zoan Inu Inu no Mi Model Fenrir na nga ang taglay na Devil Fruit ng Accursed Prince. Sakto rin talaga ang Fenrir kay Loki fam dahil sa oras na makawala na nga siya sa kanyang kadena ay match na sila ni Figureland Shamrock dahil sa Mythical Zoan Cerberus na espada nito. Sa pagpapatuloy naman ulit ng chapter fam, may bumalik ng eksena sa Western Village, kung saan kinikwento ng mga giants na sina Oimo at Kashi kina Usopp ang tungkol sa malalakas na miyembro ng Roger Pirates. Dito nga fam ay tinanong ng dalawa sina Usopp kung alam raw ba nila na bukod kay Roger ay may dalawa pang halimaw ang maalamat na crew ng Pirate King. Nagulat naman si Usopp dahil ang buong akala niya ay si Rayleigh lang ang nagtataglay ng hindi pangkaraniwang lakas sa mga crewmates ni Roger. Binahagi naman ni na Oimo at Kashi ang storya nung panahong nagpapagaling sa kanyang nakamamatay na sakit si Roger at kinailangan siyang isugod ng malakas na crewmate na to sa isang ospital na nasa gitna ng kabundukan. Habang nagre-recover nga raw si Roger ay bigla na lang pinalibutan ng mga kalabang pirate crews ang nasabing ospital at sinubukang pagtulungan ng dalawang Roger Pirates. Subalit sa gitna nga raw ng pagkupkob ng mga kalabang pirata sa ospital ay bigla na lang lumabas mula rito ang malakas na crewmate na ito ni Roger.
At gamit nga lang raw ang kanyang dalawang palakol, ay mag-isa niyang hinarap at nilampaso ang daan-daang mga pirate crews na nagnanais mahuli ang kanyang kapitan. Hindi naman lubos maisip ni Usopp kung paano nakaligtas ng mag-isa lang ang crewmate na yun ni Roger. Sumagot naman ulit sina Oimo at Kashi at sinabing hindi pa nga raw ito ang nakaka-excite na parte ng kwento dahil pagkatapos raw ng matinding labanan ay walang kahit isang puno na naiwan sa lugar na yon at tuluyan ng araw na kalbo ang bundok kung saan nakatayo ang ospital. Sinabi dito ng dalawang giants na sa insidenteng ito na nga raw nakuha ng malakas na Roger pirate crew na ito, ang kanyang alias na Mountain Eater. Masaya namang kinumpirma ni Jinbei na sobrang popular nga raw ng kwentong to. Nagpatuloy naman sa pagkikwento sina Oimo at Kashi at sinabing kapantay raw ng Roger pirate crew na ito ang lakas ni Silvers Rayleigh at tinuturing pa bilang kaliwang kamay ng Pirate King. Pagkatapos yan may muli namang bumalik ang eksena sa grupo ni na Luffy, kung saan maririnig natin sa labas ng Oris Castle na isa palang lihim na lagusan patungo sa treasure chamber ang nasa likod ng trono ni King Harald. Dahil dyan may mamatay-matay sa tuwa si Nami at napa-I love you pa nga kay Gaban. Tinanong naman ni Rodo si Gaban kung paano raw nito nalaman ng tungkol sa lihim na lagusan. Sumagot naman si Gaban at sinabing mahilig lang raw talaga siyang mag-explore. Sa dulo naman ng panel ay napasigaw sa labis na pagkagulat si Luffy dahil sa nakita nito sa loob ng treasure chamber. Kaya naman pala gulat na gulat si Luffy dahil wala na palang laman na kayamanan ng sinasabing treasure chamber ni Gaban at kahit nga ang mga treasure chest sa loob nito ay pawang mga wala na ring laman. Natawa naman si Gaban at sinabing dati raw ay puno ng mga kayamanan ng silid na to. Kagad namang nagalit si Nami nang malamang wala na siyang makukuhang kayamanan dito, kaya tinawag niyang sinungaling si Gaban. Sumagot naman si Gaban at sinabing wag raw sana siyang sisihin ni Nami dahil natural lang naman raw na putaktihin ng mga magnanakaw ang kastilyo, lalo na nga at wala nang nakatira dito. Gayunpaman ay meron pa rin namang naiwan. Dito na nga pinapansin ni Gaban ang susi sa kadena ni Prince Loki na nag-iisang bagay na naiwan sa loob ng treasure chamber. Sinabi ni Gaban na isa rin daw kayamanan ng susing to, subalit sa kabila raw nun ay pinili pa din itong iwanan ng mga magnanakaw. Natuwa naman si Luffy nang malamang nasa loob pala ng treasure chamber ang susi na matagal na nilang hinahanap. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Gaban at sinabing ibig sabihin nga raw nun ay kahit na ang mga masasamang loob tulad ng mga magnanakaw ay ayaw ring makalayang ang Cursed Prince. Kaya naman dito ay tinanong niya si Luffy kung gusto pa rin daw ba nitong makuha ang susi. Pagkasabi nga nito ni Gaban ay bigla na lang siyang humarang sa harapan ng susi habang hinihintay ang kasagutan ni Luffy. Sandali namang bumalik ang chapter sa Western Village kung saan nagpapatuloy sa pagkikwento sina Oimo at Kashi na sinasabing mahigit 20 taon ng araw na naninirahan sa Elbaf ang tinutukoy nilang malakas na crewmate ng Pirate King. Ito raw ang siyang buhay na alamat na kapantay ng mga kapwa niya legends na sina Roger at Rayleigh. Walang iba kundi ang nag-iisang kaliwang kamay ng Pirate King na si Scopper Gaban. Pagkasabi naman nito ng dalawang giants ay doon na natin makikita si Gaban na hawak-hawak na ang susi na sinasabing kung gusto raw itong makuha ni Luffy ay kailangan niya itong maagaw mula sa kanya. Ayan fam, mukhang matinding aksyon ang naghihintay sa atin sa susunod na chapter. Nakaka-excite talagang isipin na makakaharap ni Luffy ang isa sa pinakamalakas na crew ng maalamat na Roger Pirates. Kayo na fam ang bahalang magbahagi dyan sa comment section ng mga naiisip niyong interesanteng bagay tungkol sa chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!